Hi guys! Welcome back po. Katulad po ng sabi ko dun sa last video ko, a day after po ng arrival ko dito sa Japan, nagkasakit po ako. All the while guys, akala ko dahil sa sudden change of weather kaya ako nagkasakit, yun pala meron na pala akong influenza A. Okay? And as of this moment, hindi pa po ako totally na magaling kaya pumalat pa rin ako hanggang ngayon. Kaya pagpasensyahan niyo po yung aking boses. Sa mga magta-travel po papuntang Japan ngayon, ingat na lang po dahil usong-uso pa rin po hanggang ngayon ang influenza dito. Advice ko lang po para sa mga travelers na kung pwede i-search nyo rin po kung may epidemya or outbreak na nangyayari sa bansang pupuntahan nyo para po makapag-ingat kayo at makapag-take ng necessary precautions. Okay? So let's get started. Continuation po ito ng aking last video. After ko po maipakita doon sa inyo yung labas ng Terminal 1 departure area at maituro kung saan yung information or help desk ng POEA, OWA, Emigrant at CFO, papasok na po tayo ngayon sa loob. Ito po yung isa sa entrance gate para sa mga passengers only. Naalala ko guys, meron nagtanong noon sa akin kung pwede ba daw lumabas ulit after mo makapasok sa loob. Para po malaman natin ang sagot, tinanong ko po mismo yung guard na nasa entrance gate. Ang sagot niya po ay yes, pwede po lumabas ulit. Ayan po, nakikita nyo kung saan po yung exit. Meron pong exit na nasa gilid kung saan pwede kayo lumabas, pero pagbabalik na kayo sa loob, dito po ulit kayo sa pinasukan nyo dadaan at yun pong daladala nyong bagahe ay dadaan ulit sa x-ray at kayo naman ay dadaan ulit sa body scanner. Okay? So para po sa may mga planong lumabas, be sure lang po na you have enough time para hindi kayo maiwan ng flight nyo. Kung magtuturist naman po kayo sa ibang bansa at kailangan ma-interview kayo sa immigration, mas mabuti pong wag na kayong lumabas. Instead, mas mabuti po na mauna na kayo sa pagpila sa check-in counter nyo para maaga rin po kayo makapunta ng immigration at ma-interview na kayo agad. Okay? So, bago po tayo tuluyang pumasok sa loob, ipapakita ko po muna sa inyo kung ano yung laman ng aking hand carry. Wala po akong dalang luggage na pang check-in. Hand carry lang po at personal bag ang dala ko. Titignan po natin kung may mako-confiscate sa mga dala-dala ko mamaya. Okay? So, ito po yung itsura ng aking hand carry. Ipa-fast forward ko po guys para hindi kayo mainip sa panonood. Ito naman po yung aking dadalhin na personal bag. At ito naman po yung mga dadaling ko papunta ng Japan. Men's maong pants, men's underwear, and cigarette for my husband. Seasonings na powder, biscuits, junk foods, pili products. Delata at hindi po siya easy open lid dahil alam ko po na bawal sa hand carry ang easy open lid na delata. Pero pwede po ang easy open lid sa check-in baggage kung gusto niyo magdala. May dala rin po akong supplements. Ito pong isa, transfer ko sa plastic dahil nakabote po siya at bulky po yung bote niya. Mabuti na lang guys, meron palang patis na eksaktong 100 ml lang ang laman. Christmas gift sa husband ko na undies and watch lang naman po ang laman niyan. Ito po documents lang naman ang laman. So may dala rin po ako syempre na charger at earphone, coin purse, belt at kung ano-ano po. Or case dahil hobby ko po ang mag-collect ng coins. Ito pong baby lotion, container lang po ang ginamit ko dyan. Ito po yung laman niya. Sinaling ko na lang dahil over po sa 100 ml yung laman nito. At gift po ito sa akin nung Christmas and sayang naman kung hindi ko siya magagamit. So ito guys, heating pads po ito. Nagdala po ako nito dahil sigurado pong malamig sa Japan pagbalik ko. So guys, yan lang naman halos ang laman ng aking hand carry. Ito po, na-impake ko na sila. Yung pong mga liquid, pinagsama-sama ko sa isang transparent na ziplock. Yung mga powder na seasonings, pinagsama-sama ko rin sa isang lalagyan. And yung namang mga small items, pinagsama-sama ko din sa isang pouch.
Umabot po sa 7.3 kilos yung hand carry ko, pero ang limit allowance ko lang po para sa dalawa. Ibig ko sabihin para sa hand carry and para sa personal bag ay 7 kilos lang po. Okay? So, ito naman po yung laman ng aking personal bag. Mini jewelry case, wet tissue, sunglasses, at mga anik-anik po. Ayan. So, meron po akong dalawang mini perfume na hindi ko na po nilagay sa ziplock. Earplug pala guys, sorry. So, sa kabilang compartment naman po, ang laman po ay ang aking susi. Susi po ng bahay at ng sasakyan. So, meron pong wallet. Ito po yung cellphone na ginagamit ko sa Pinas na pang text and call lang. May dala rin po akong passport holder. And coin purse. Iniiwasan ko po magdala ng maraming coins dahil nakakabigat po yan sa aking bag. So, yan lang naman po ang laman ng bag ko at umabot po sa 2.2 kilos yung bigat niya. Total of 9.5 kilos po ang dala ko. Pero 7 kilos lang po ang allowed ng Jetstar. Okay? So, 7 kilos lang ang aking limit allowance. So, over po ako ng 2.5 kilos. Mas mahigpit po na ang Jetstar pagdating sa bagahe compared sa Cebu Pacific. Sa pagkaalam ko sa Cebu Pacific, meron kang allowance na 7 kilos para sa hand carry luggage at 3 kilos naman para sa personal bag. So, meron kang total of 10 kilos. So, titignan po natin mamaya kung ano ang mangyayari sa excess kilos ko. So, eto guys, nakapila na tayo para sa x-ray ng bagahe at body scanner. Compared po sa Terminal 3, mas maganda po ang pilahan dito dahil covered po siya. So, umaraw man o bumagyo or matagalan man tayo sa pila, ay safe po tayo dito. So, tapos na po tayo sa scanner at sa x-ray. So, andito na po tayo sa loob. At malapit po or katabi lang ng entrance itong Bureau of Customs. May help desk po dito, kaya kung meron po kayong concern tungkol sa laman ng bagahe nyo, dito po kayo pumunta. Okay? Yung information desk ay nasa gitna po mismo nitong departure area. Madali lang po siyang makita. So, para po sa mga first time magta-travel na medyo nalilito or nag-aalala, punta po kayo dyan sa information desk at itanong nyo na po ang lahat ng gusto nyong itanong. Okay? So, after po natin guys sa security check, ang next step po natin is magpunta ng travel tax counter para magbayad. Pero kung bumili po kayo ng plane ticket nyo sa Pilipinas, kadalasan po ang travel tax at terminal fee ay integrated na po. So it means kasama na siya sa binayaran yung airfare, kaya no need na po magpunta ng travel tax counter. Pero kung hindi po kayo sigurado, pwede naman po kayo magtanong sa travel tax counter. Okay? So, kung wala naman po kayong dapat bayaran na travel tax, pwede na po kayo dumiretso sa check-in counter nyo. So guys, dito po sa check-in counter ko, yung hand carry ko na 7.3 kilos according sa timbangan namin sa bahay. Pagtimbang po dito sa counter ng Jetstar ay naging 7.8 kilos siya. Hindi ko po alam kung bakit. Yung personal bag ko po ay hindi na tinimbang. Anyway, hindi po ako sinita or pinagbayad para sa excess. After sa check-in counter at pag nakuha nyo na po ang inyong boarding pass, mag-fill up na po kayo ng departure card at pumila na po kayo sa immigration. After immigration, papunta na po kayo sa final security check. Dadaan po ulit yung hand carry nyo sa x-ray at kayo naman po ay dadaan ulit sa body scanner.
After po niyan, ready to go na po kayo sa inyong boarding gate. Tapos na po ako sa final security check. Binuksan po nila yung bagahe ko dahil gusto daw nila makita yung delata na dala ko. Nung makita nila na hindi siya easy open lid, okay naman daw. So yun po, at wala naman na pong ibang naging issue at wala pong na-confiscate sa mga dala ko. Ang airport procedures po sa Terminal 1, 2, and 3 ay pare-pareho lamang po. So guys, Jetstar po ang aking airlines at on the way na po ako sa aking boarding gate. Nadaanan ko po itong water station at libre po ito. May hot and cold po. May paper cups na rin po kaya pwede po kayo magdala ng 3-in-1 na sachet ng coffee. Para po guys, sa mga first time sasakay ng Jetstar, ito po ipapakita ko sa inyo ang pangyayari sa loob ng Jetstar boarding gate. Gate number 7 po ang boarding gate ng Jetstar. Meron pong hagdan pababa sa boarding gate. Kung mapapansin nyo po kami mga pasahero ay nakapila dito sa may hagdan dahil may nagaganap po dyan sa may ibaba. Ipa-fast forward ko po itong video dahil matagal po yung pag-check na gagawin nila. Meron pong 4 na personnel dyan sa ibaba. Sa pagkaalam ko po, sila yung handler ng Jetstar sa Pilipinas para mag-asikaso sa mga bagahe ng pasahero. Yung pong isang personnel, taga-check po ng passport at boarding pass ng pasahero. Yung dalawa naman po ay taga-check ng bagahe. Yung isa naman po ay parang nagsusupervise lang. Guys, kung natatandaan nyo po, pagpasok natin sa entrance gate ng airport, dumaan tayo sa x-ray. Then after po ng immigration, dumaan ulit tayo sa final screening ng bagahe. So nakadalawang beses na po tayo sa x-ray ng bagahe. Pag Jetstar po ang sasakyan nyo, meron pa pong pangatlong baggage check. SOP po yan ng Jetstar. And this time, ito po yung pinakamatagal dahil iniisa-isa po nila yung bawat laman ng hand carry at bawat laman ng personal bag nyo. Sa totoo lang guys, nakakainis. Pero okay naman yung ganyan para din kasi yan sa safety ng mga pasahero. Kaya kung ayaw nyo po ng ganitong klaseng procedure, wag po kayo sasakay ng Jetstar. For your information guys, ang Jetstar po ay Australian airline. Ang Australia po ay talagang mahigpit pagdating sa bagahe. Sa Jetstar lang po ako naka-experience ng ganito. Hindi ko po first time sumakay ng Jetstar at hindi po first time sa akin yung ganitong pangyayari. So naalala ko po mga 4 or 5 times na ako nakasakay ng Jetstar. Kaya po ako kumukuha ng Jetstar minsan ay dahil mura po ang kanilang airfare. After waiting po for about an hour, andito na po kami, on board na po kami, and we are on our way to Japan. この便の機長は川口、副操縦士オリバー、客室サービスマネージャー、私アクスボーでございます。 Panoorin po natin guys yung safety procedures sa loob ng eroplano. In your seat pocket, you will find a safety briefing card that shows the brace position and other important information on what you should do in the unlikely event of an emergency. が必要な状態になると自動的に酸素マスクが降りてきます。強く引き寄せ、鼻と口を覆い、ストラップを締めて調整します。Your life jacket is located within easy reach under your seat. 救命胴衣は座席の下にあります。膨らみが足りない場合はチューブから息を吹き込みます。救助の際に注意を引くためのライトと笛も備わっています。救命胴衣は機外に入れてから膨らませてください。To prepare for takeoff, make sure that your seat back is upright. After po ng more or less 4 hours, andito na po kami sa Narita Terminal 3.
So, ayan po guys, yung aircraft na sinakyan namin, yung Jetstar, wala po siyang walkway bridge na nagko-connect sa Terminal 3. So, bumaba po kami sa hagdan ng eroplano, then naglakad. Although covered po yung temporary walkway na nilakara namin, pero since 0 degree po nung dumating kami ng Japan, ang lamig po talaga. Andito po sa second floor yung arrival area ng Narita Terminal 3. Ito naman po yung Narita Bus Terminal sa Terminal 3. So, medyo may bubong siya guys, pero but still, ang lamig pa rin. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And I will see you again on my next video. Bye!